Alright, another day, another reaction video tayo mga kapatid. Philippine at US Coast Guard, mga kapatid, nagsasanay daw malapit sa lugar kung saan may namataang Chinese vessel. Aba, tingnan natin kung anong gagawin ng China Coast Guard dito, Chinese vessel, mga kapatid. Kasi kapag Pilipinas lang talagang todo lapit sila eh. Pero tulad nga ng inaasahan natin at nakikita natin lagi, every time na meron tayong kasama, wala, nakamasid lang sila mula sa malayo. So itong balitang to mula sa GMA News, mga tol. Bibigyan lamang to natin ng reaction, commentary, opinion. Siyempre dapat aware tayo sa mga balita ngayon, mga tol, at aware tayo sa mga kaganapan nangyayari dito sa ating bansa. At dapat hindi tayo papadala sa mga peking balitang hatid ng mga pro-China, mga tol, at ng mga, alam mo yun, yung pambabaliktad ng China mismo sa atin, sa ating bansang Pilipinas. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to, mga tol. Sabay na nagsasanay ang Philippine at US Coast Guards malapit sa Lubang Island, kung saan may namataan ding Chinese vessel. Ang monster ship naman ng China Coast Guard, 2 linggo nang nakaangkla malapit sa isang barko ng Philippine Coast Guard. Sa may Skoda ata, sa Bina, di ba? 2 linggo na daw nakaangkla doon. Talagang hindi na nila iniwan, mga tol. Nakipagmatigasan na sila doon sa Teresa Magbanwa, nakaangkla din doon. Nakatutok si Chino Gaston. Search and rescue gamit ang mga rubber boat at helicopter. Firefighting at pagpapausad ng mga rubber boats kahit binobomba ng tubig. At sama-samang pag-operate sa karagatan. Ilan nang yan sa pinagsanayang kahapon ng crew ng US Coast Guard cutter Weish at Philippine Coast Guard crew ng BRP Melchor Aquino. Yun naman talaga dapat ang papel ng Coast Guard di ba? To save lives, di ba? At saka pagdating sa dagat, sila yung mga bantay. Sila yung nagpapaalis ng mga barkong na trespassing. Kumbaga, hindi ka dapat dito. Bakit ka nandirito? Paalisin nila. Tapos kapag may mga insidente, halimbawa may mga barkong stranded o kaya mga ganito, andiyan sila magre-rescue. Yung mga water cannon nila, supposedly dapat pamatay apoy yun. Hindi pang taboy Paghahanda yan sa mga pagkakataong kailangang sabay maglayag ang dalawang magkaalyadong bansa. The objective of this exercise, is to not just to show our cooperation with each other as allies, but to develop our interoperability in responding to different emergencies. There's still no talk about those kind of joint patrol, but again, we still have to recognize na itong mga ganitong activity natin with the United States Coast Guard is clear evidence of our strong maritime cooperation. O baka naman pati ito, almahan pa ng China. Ang pinag-i-ensayuhan nila rito kung paano mag-rescue. Hindi pa paano makipaglaban sa kanila. Saka Coast Guard to hindi to Army. Ginawa ang joint exercise malapit sa Lubang Island ng Occidental Mindoro. Habang isinasagawa ang exercise, lumapit ang China Coast Guard Vessel 530C ng 15 nautical miles para magmasid. Ito rin ang CCG vessel na lumapit kamakailan lang ng mahigit 100 kilometro sa Lubang Island. Pero sa huling monitoring ng PCG ay umalis na ito at nagtungo sa direksyon ng Palawan. Last night, we also tracked its movement that it's now moving away towards Palawan. So it's no longer there in Lubang Island. Sabi sa inyo hanggang masid lang yan Sa ibang parte ng West Philippine Sea, mahigit 2 linggo nang nakaangkla malapit sa BRP Teresa Magbanwa sa Skoda Shoal ang tinaguriang monster ship ng Chinese Coast Guard na may bow number 5901. Kaninang umaga ay halos 600 metro na lang ang pagitan ng dalawa sa Skoda Shoal sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bagamat wala namang ginagawa maliban sa pagbabantay sa BRP Teresa Magbanwa. Confirm that as of 7:30 in the morning, the last image that I got from our Coast Guard personnel from 9701, the China Coast Guard monster ship remains to be inside the Skoda Shoal. It never departed and still anchored there. It's very near, Bago nito ay pansamantalang 200 metro na lang daw, napakalapit talaga nun. umalis ang monster ship sa Skoda mula July 12 hanggang 15 para magpatrol kasama ang mga Chinese militia ships ayon sa security analyst na si Ray Powell. Dati nang sinabi ng China na nananatili ang kanilang barko sa Skoda dahil sa hinalang magtatayo roon ng outpost ang Pilipinas. Ayon naman kay dating Supreme Court
Yun ang dahilan nila, hinihinala nilang magtatayo ng outpost ang Pilipinas. Samantalang tayo, nandoon ang Pilipinas para bantayan yung hinihinala nating reclamation ng China. Dahil nga doon sa mga nakitang dead corals dito sa may Sabina at Escoda Shoal, di ba? So pareho tayo ng reason. Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, panahon ng maghain ng panibagong arbitration case sa UNCLOS matapos kontrahin ng China ang hiling ng Pilipinas na mabigyan ng extended continental shelf sa West Philippine Sea. Mahalagaan niya ang mga arbitration case gaya ng 2016 Arbitral Award dahil basihan ito ng maraming bansa para suportahan at katigan ng Pilipinas sa paggiit ng karapatan laban sa China. So yun talaga importante, no? Nabigyan natin yan ng reaction video kanina. Though alam nating posible at may posibilidad talagang hindi yan kilalanin ng China, katulad nga lang ng arbitral ruling natin noong 2016 pa, 8 years ago mga kapatid, no, hanggang ngayon nandiyan pa rin ang China, hindi nila kinikilala yung arbitral ruling na yan. So siguro tama nga yung sinasabi rito ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, na panahon na siguro para maghain ng Pilipinas ng panibagong kaso sa arbitral, no? Para if ever mga kapatid na manalo tayo, o dalawa na yan, China, dalawa na yan. 'Di ba? At ito daw kasi yung basehan din ng maraming bansa para suportahan ng Pilipinas kasi nga meron tayong legal grounds. Hindi katulad ng China na talagang puro ano lang nila, puro tawag dito, puro imagination lang nila. Puro sarili lang nila yung ano nila, kumbaga self-serving claim lang nila 'yon. Hindi siya kinakatigan ng kahit na anong batas, international law, UNCLOS, arbitration, hindi wala siyang gano'n eh. Ang inaano lang nila, amin 'yan 200 years ago na, 'di ba? Kahit na kung babalikan natin mga tol, kailan lang nila claim yan? 1947 lang. 1947 lang eh samantalang tayo meron na tayong mapa niyan mga tol, panahon pa ng mga Kastila, 'di ba? Tapos meron pa tayong Treaty of Paris noon. Naalala ba ninyo 'yon, yung binili ng Amerika yan sa ano, sa tawag dito, sa mga Espanyol, mga Kastila, 'di ba? Nung natalo nila 'yon. So eto na nga, no, kailangan natin na maghain ng panibagong kaso kasi nga kung lalaban tayo ng puwersa by puwersa o force by force mga tol, kahit tulungan pa tayo ng ibang bansa at sabihin nating mananalo tayo dito sa giyera, eh ang laki pa ring damage noon mga tol dito sa ating bansa. Ang laki pa rin ng impact noon dito sa ating ekonomiya mga tol, na hindi ko alam o hindi natin alam kung kakayanin ba ng bawat isa sa atin. Baka talagang mag-aklas sa mga Pilipino laban sa gobyerno mga tol dahil sobrang hirap ang mararanasan natin noon mga tol. Imagine nyo magkano presyo ng gasolina ngayon, ang regular nasa 62, 62. Dito sa amin kasi 62 pesos eh. Ewan ko kung anong ipapalo niyan mga tol kapag nagkaroon ng labanan diyan sa sa dagat. Imagine niyo magkano presyo ng bigas. Eh ang mga bigas natin ini-import na rin ngayon. Meron tayo rito mga local rice pero tanong sapat ba 'yon para sa ating populasyon mga tol? 'Di ba? Marami din mga negosyong nag-umaangkat halimbawa sa China, 'di ba? Ang dami nating mga ano diyan, kinukuha mga produkto diyan. 'Di ba? Kung magkakaroon ng labanan mga tol, wala, sarado lahat 'yan. Talagang apektado talaga ekonomiya natin. Dagdag pa natin yung takot at traumang ihahatid sa atin ng mga nagliliparang missile nila, 'di ba? Kaya talaga dapat hindi, 'di ba? Sana idaan natin o sana makuha natin sa mas maayos na paraan. Pero hindi yan nangangahulugan na susuko na lang tayo mga tol doon sa gustong mangyari ng China, 'di ba? So yan nililinaw natin para sa mga pro-China, ang iniisip kasi nila ang gobyerno natin gusto makipaggera. Yun ang ipinapaniwala nila sa mga tao mga tol para mag-akla sa gobyerno. Ang gobyerno natin ayaw din mismo ng gera. Alright, so ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.